Di ba? Punong-puno tayo ng laban sa buhay. At parang tila, baga, na hindi natatapos ang laban natin. Kakatapos ng isang laban, meron na ulit. O hindi pa tayo nakakausad, may laban na agad tayo. And mga kapatid, what if yung bigat na dinadala natin was never meant to rest in our shoulders? Baka hindi para sa atin talaga yan. Kaya yan. Paano natin nasabi? Let us open our Bible to John chapter 16, verse 33. Juan chapter 16, verse 33. At ito ang sinasabi ng Panginoon. Sinasabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Bakit kamo? Sabi ng Panginoong Jesus ito na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Mga kapatid, napagtagumpayan na ng Panginoon ang lahat. It is finished. Tapos na. Yung laban na iniisip mo ngayon, tinapos na ng Panginoon. At yung mga laban na haharapin natin, tapos na, tinapos na ng Panginoon. Napagtagumpayan na ng Panginoon. Nagtagumpay ka na, tanggapin na natin, natagumpay na tayo. Bakit kamo? Ang Panginoon na nagsabi sa atin Natagumpay niya Siya mismo ang nakaranas ng lahat ng yon. Alam niya yung pakiramdam na nararamdaman natin ngayon. Di ba? Mga kapatid, tapos na ang laban. The game is over. Pero, since andito tayo sa lupa, sabi ko nga kanina, hindi tayo exempted sa mga laban Hindi tayo exempted sa mga pagsubok. At hindi din ibig sabihin na napagtagumpayan na ng Panginoon lahat, hindi na tayo magdaranas. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, ngayon tapos ka na, napagtagumpayan ko na, magtiwala ka sa akin. It is finished. Pero ano ba yung totoong battle natin? What is our real battle? Diba? Ephesians chapter 6, verse 12. Efeso chapter 6, verse 12. Let us open our Bible, mga kapatid. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. At sino yun? Si Satanas at ang kanyang mga alagad. Pero, alam din natin, natapos na ang laban sa kanya sapagkat nanalo na ang Panginoon. Wala siyang kapangyarihan sa atin. Kasi si Jesus mismo ang tumalo sa kanya. At, kaya laging paalala sa atin is, lagi natin suotin yung sinasabing armor of God. Ano ba yon? So, in Ephesians chapter 6, verse 14 to 17, ito yung turo sa atin na isuot natin yung sunturon ng katotohanan o belt of truth. At ang baluti ng katuwiran or hindi ko mabasa, breastplate of righteousness. Di ba? Isuot natin sapatos ng ebanghelyo ng kapayapaan o shoes of the gospel of peace. Kalasag ng pananampalataya o shield of faith. Helmet of salvation, proteksyon sa ulo. Tabak ng Espiritu, ang sword of Spirit. At ang kanyang salita. Diba? Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground and after you have done everything, to stand. Mga kapatid, ito yung kailangan nating isuot. Because ito yung tunay nating battle. Pero, ipinapangako sa atin ng Panginoon, Jesus Himself is our true armor. Amen ba doon? Jesus Himself, or Jesus Christ Himself, is our true armor. Ang Panginoon mismo, bakit kamo? Sino ba yung helmet of salvation natin? Di ba ang Panginoong Jesus? Sino ba yung breastplate of righteousness? Di ba si Jesus Christ? Sino ba yung gospel of peace? Di ba si Jesus Christ? Sino ba yung shield of faith natin? Di ba si Jesus Christ? At
Kaninong salita yung pininiwala natin? Di ba? From Jesus Christ. So mga kapatid, Jesus Christ Himself is our true armor. Kaya kung may kalaban man, tapos na, huwag tayong matakot sapagkat ang Panginoong mismo ang ating kalasag. At may makakatalo ba sa Panginoon? May makakatalo kaya sa Panginoon? Kung lahat ay galing sa Kanya? Kung siya mismo ang siyang naglikha ng lahat? Romans 8:31, ano pang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang mga kalaban sa atin? Diba? Kaya mga kapatid, ito ang paalala sa atin. Do not let the noise of enemy drown out. The Lord will fight for you. We only need is to be still. Pinagalaban tayo ng Panginoon sa lahat ng laban natin sa buhay. Ang kailangan natin ay manatili sa Kanya. Let go and let God. The battle is not yours. Kaya pwede ba nating itap yung sarili natin? Sabihin natin, let go and let God. The battle is not yours. And sounds easy. Akala natin madali, di ba? Akala natin yung let go and let God. Parang dali. Pag binabanggit natin, let go and let God. The battle is not yours. Parang dali, no? Parang dali natin. Pag binabasa natin, napakadali. Tanungin kaya natin yung sarili, napakadali ba nung pinagdadaanan ko? Na halos gabi-gabi umiiyak ako. Halos araw-araw nananalangit ako sa Panginoon, Lord, ibigay mo, ibigay mo. Lord, paano to? Madali. Madali ba yun? Na araw-araw iniisip natin, Lord, may makakain ba kami bukas? Lord, may overtime kaya ako bukas? Lord, ganito, ganito. Lord, yung pambayad ko ng ganito. Lord, yung bills, ito na ulit. Kakabayad lang ng kuryente ng tubig, ito ulit. Lord, may sakit na naman si Bunso. Lord, yung maintenance ni Papa, ni Mama. Di ba? Di ba? Relate, di ba? Nakaka-relate tayo? Pero sa totoong buhay, napakahirap ito. Kaya mga kapatid, ito yung challenge para sa atin. Amen? Ito yung challenge sa atin. So ano bang ibig sabihin ng let go and let God? So, mga kapatid, you see from the very beginning of time, God has been fighting for His people. And nung una pa lang, pinagalaban tayo ng Panginoon. Bakit ko po nasasabi? He fought for Noah when the flood consumed the earth. He fought for Moses when the Pharaoh's army, ito, mga kwento na lang to sa Bible, I know, alam na natin to. He fought for Moses when Pharaoh's army pursued them to the edge of the Red Sea. He fought for David when Goliath stood towering sword and shield. And He is fighting for you right now in the unseen places, in the quiet moment when you feel abandoned and afraid. Ano yung sasabi sa atin ng Panginoon? Matagal na kitang pinaglalaban. Matagal na kitang pinaglalaban. Nung una pa lang, pinaglaban na kita. Nung hindi mo pa ako nakikilala, pinaglaban na kita. Hanggang sa nakilala mo ko, pinaglaban pa rin kita. Kahit hindi ka naniniwala sa akin, ako pa rin ang lumalaban para sa iyo. Ako yung lumalaban para sa inyo. Yung panahon na natatakot ka, humingi ka ng tulong, hindi mo ba nakita yung kamay ko? Na I'm the one fighting for you? Nung mga iniwan ka ng mga kaibigan mo, iniwan ka ng mga mahal sa buhay, nung mga panahon na umiiyak ka sa Panginoon, nandun ako katabi mo. Hindi kita iniwan. Hindi kita pinabayaan. Mga kapatid, let go and let God. The battle is not yours. Pero let's define, ano ba yung ibig sabihin ng let go and let God? Saan ba ito yung nagmula?
So, the origin, at kung ano ba yung ibig sabihin talaga ng let go and let God, is the phrase let go and let God was popularized during the 19th century at the Keswick Convention. Ito, chinek ko talaga siya sa Google. Parang researcher. Saan ba ito galing? Bakit ba ito? And habang sa pag-search ko, millions of definitions for this word. Itong salitang ito, pag search natin sa Google, ang daming lalabas. Let go and let God, may movie, may kanta. Di ba ginagawa siyang kanta? There's a lot of definitions on the internet. At maraming tao, nung binabanggit to, nung pastor, at ginawa itong praise, at naging popularized to, maraming nagsasabi na parang, totoo ba yan? Maaring naniniwala sila. Ano ibig sabihin nun? Maaring naniniwala sila, pero hindi ba ito magiging hadlang sa atin bilang mga Kristiyano? So nag-argue sila doon sa salitang let go and let God. Bakit kamo? Kasi baka maari itong mag-cause ng stress sa atin. Let go and let God, pero Lord, totoo ba to? Biglang nagumanon na no? Let go and let God daw. Di ba? Ano yung reaction natin madalas kapag hindi tayo or hindi natin nare-receive or yung mga unanswered prayer natin? Ano yung sa pakiramdam? Ano yung pakiramdam natin kapag yung may pinag-pray tayo tapos parang ang tagal? Parang buwan na yung inaantay ko, Lord. Ano yung pakiramdam natin? Di ba minsan napoprostrate tayo? Huwag tayo maglokan dito, di ba? Minsan, Lord, bigyan mo ako ng ganito. Lumipas na yung araw, wala pa din. Di ba? Parang it seems like, Lord, totoo ka ba? Di ba minsan may ganun tayo eh. Lord, kailan po darating? Yan. Kaya si C.S. Lewis defined it, let go as surrendering everything to God. Well, the let God means yielding to His guidance and direction in our lives. Ulitin ko. Meaning ng let go, surrendering everything to God. Let God means yielding to His guidance and direction in our lives. Kaya madalas ginagamit natin and popularize yung verse na to, yung Joshua verse 1, chapter 1 verse 9, di ba? Sabi natin, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Di ba? Ginagamit natin itong source of confidence. Di ba? Sinong hindi? Ako kanina, nag-iisip, Lord, ito gagamitin ko. Natatakot ako. Di ba? Nakakatawa kasi, sa panahon na takot tayo, may mapanghahawakan tayong salita ng Panginoon. Parang hindi nauubusan ang Biblia ng mga pangako ng Panginoon. Amen ba doon? Kaya mapanghahawakan natin ang kanyang salita. For the Lord your God will be with you wherever you go. Mga kapatid, just to, for the Lord your God will be with you. Hindi may be with you. Can be with you. Hindi. Will. Action. The Lord your God, ang Diyos natin, ano ka mo? Kasama natin saan man tayo pumunta. Amen? Will. Hindi yun question mark. Diba? Will. He will be with you. He will be with us wherever we go. Amen? So let go, let God means, eto na, there's a new reality to embrace. Number 2, there are God's promises to claim. And there's personal response required. So, lahat ng pag-uusapan po natin ay matatagpuan lang din po natin sa binasa natin kayo ng passage. Sa Joshua verse 1 to 9. So, okay lang po ba yun? So, doon lang po tayo ikot. Doon po sa Joshua chapter 1 verse 1 to 9. So, let go and let God means there's new reality to embrace. Bakit ka mo? Let us open our Bible. Yan, balikan po natin ulit yung Bible. Yan, balikan po natin ulit yung Bible sa Joshua chapter 1, verse 1 to 9. Ayan, buksan po natin muli. So bago lahat, Joshua, ano ibig sabihin ng Joshua? Joshua means Yahweh saves. God is salvation. So yun ibig sabihin ng Joshua. At si Joshua is, ano si Joshua? Assistant ni Moses. Okay? Kanang kamay. Secretary. Secretaryo. Ay, hindi pala. Secretary. Diba?
And um, lahat ng ito ay bago pa mamatay si Moses, na mababasa natin sa Deuteronomy chapter 31, kung saan siya ay tinalaga ni Moses. Noong mga panahon na matanda na, mahina na si Moses, sinabi ni Yahweh kay Moses, Moses, matanda ka na, mahina ka na, mamamatay ka na, kailangan mo nang italaga si Joshua. Diba? At yun nga, na maalam si Moses, itinalagan niya si Joshua bilang pinuno. Okay. Nagagets niyo ba yung point? Itinalaga ni Moses si Joshua. Ang question ko doon, ano ba yung mga kasama nila? Yung mga Israelites sa mga panahon na yun. Di ba mga pasaway? Di ba? Sobrang pasaway ng mga Israelites. Di ba? Yung mga Israelita, mga panahon na yun. Tapos gagawin kang pinuno. Ano kaya magiging pakiramdam natin doon? Ano? Na yung mga Israelita nga, sobrang tigas ng ulo, si Moises na ginawang na mag-lead doon sa mga Israelites, hirap na hirap sa mga Israelita. Tapos ikaw, Joshua, gagamitin para mag-lead sa mga taong yun. Tayo kaya yun, ano kayang pakiramdam natin doon? Lord, ako ba talaga? Kaya minsan napapatanong tayo, ba't ako? Di ba? And kung tayo talaga si Joshua noon, siguro takot na takot tayo. No? Lord, paano ko ba ito i-handle tong mga taong to? Sa kabila ng mga milagro, himala, lahat ng ginawa mo sa mga taong ito, papunta dun sa promised land. Wala pa nga kami sa promised land. Hirap na kami. Tapos namatay pa si Moses. Paano na ako? Di ba? Paano kung hindi natin magawa? Di ba? Mga kapatid, ang unang hakbang for this is to let go. Accept a new reality. Bakit ka mo? In Joshua chapter 1 verse 2a, Moses, my servant, is dead. Moses, my servant, is dead. Yahweh, our God, is saying to Joshua, patay na si Moses. Okay? Patay na si Moses. Patay na yung leader mo. Diba? Paano tatanggapin? Ako na. Ako na ba? Ako na ba magli-lead? Kaya ko ba? Kaya ko ba itong i-lead yung mga taong to? Ang unang hakbang sa pag-let go ay ang pagtanggap ng katotohanan. Tanggapin natin. Wala na patay na si Moses. Ikaw na. Moses, my servant, is dead. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa oras na ito? Ano yung mga bagay na dapat nating i-let go? Nasaan katatayuan na tayo ngayon? Mga kapatid, tanggapin natin ang katotohanan nasa harap natin. Yun lang po yung sinasabi ng verse. Moses, my servant, is dead. Tanggapin mo yung katotohanan. Tanggapin natin na tapos na ang laban. Kaya sinasabi doon sa Philippians chapter 3 verse 13 to 14, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, habang nililimot ko ang nakaraan at sisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Si Paul ang nagsasabi na ito. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay
na nasa langit. Mga kapatid, sinasabi sa atin, nakalimutan na natin yung mga nakaraan. For us to proceed, for us to walk, we must let go. Ano yung pinapalimot sa iyo ng Panginoon na nananatili pa rin sa isip mo hanggang ngayon? Ano yung pinapalimot na sa iyo ng Panginoon, still binubuhay mo pa rin sa iyo? Kasi sabi sa Isaiah chapter 43 verse 18 to 19, ilibing mo sa limot at wag mo nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Accept the new reality. Wala nang magagawa si Joshua. Tapos na patay na si Moses Hindi naman pwedeng sabihin na, Lord, ayoko. Iba na lang. Diba? Let us accept a new reality. Mga kapatid, let us accept a new reality. Bagong buhay ka na. Nung tinanggap natin ng Panginoong Yesus bilang ating Diyos at tagapagligtas, ang may-ari ng ating buhay, nagkaroon tayo ng bagong realidad, ng bagong buhay. Pero bakit nabubuhay pa rin tayo sa nakaraan? Bakit minumulto pa rin tayo ng nakaraan? Bakit nananatili pa rin tayo sa kalagayan na tinapos na ng Panginoon noon pa? Sasabi, ilibing mo sa limot at huwag mo nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Ano sasabi sa atin? At anong aral nito? God often removes something from our hands so that He can place something better in them. Kapag may tinanggal ang Diyos sa buhay natin, hindi yun laging pagkawala. Minsan, ito ay paghanda sa atin ng Panginoon para sa malaking plano. Namatay na si Moises, tapos na yun. Huwag ka nang matakot, Joshua. Hindi natin mababalik yung buhay. Tanggapin na natin. Ano yung pinangahawakan natin pa rin hanggang sa ngayon na pinapalimot sa atin ng Panginoon? That we're still holding sa mga kamay natin. Bitaw na. Moses, my servant, is dead. Accept a new reality. Pangalawa, listen to God's words about this new reality. Joshua chapter 1, verse 2b. Now, therefore, arise, go over this Jordan. Nakakatuwa, makikita natin dito, si Lord mismo ang kumukumpas. At ang maganda pa dito, si Lord mismo ang nagsasabi, labi sa labi, kay Joshua. Siya mismo nag-i-instruct kay Joshua. Mga kapatid, ano yung instruction sa atin ng Diyos? Diba? Ano ba yung instruction sa atin, sa akin ng Panginoon? Baka kailangan ko makinig. Baka kailangan ko munang makinig bago ako gumawa ng isang desisyon na baka kailangan ko munang makinig. Hindi nga baka Dapat tayong makinig sa Diyos. Kung ang Diyos ay nagsasalita sa iyo, nagsasalita sa atin, makinig tayo. Dahil may mahalaga siyang pinapasabi. Now, therefore, arise, go over this Jordan. Nakakatawa na ang direksyon ng buhay natin nag-uumpisa lagi sa salita ng Panginoon. Kaya napakahalaga ng Bible. At nakakatawa rin kasi kung mapapansin natin, namatay na si Moises, wala namang mag-instruct sa kanya ng iba Di ba? Wala siya ibang papakinggan. Walang ibang magsasabi na Moses, ito gawin mo. Ay, Joshua, ito gawin mo. Dahil patay na si Moses
Pero yung tumawag at nagsasalita at sumalita kay Moses sa mga panahon yun, siya ring Diyos na nagsasalita kay Joshua. At yung Diyos na nagsasalita kay Joshua sa panahon yun ay ang Diyos na nagsasalita sa atin. He is the same God. Kaya ang paalala sa atin dito, marami mang nagbabago, marami mang pagbabago. Hindi man natin maunawaan ng lahat ngayon, makinig tayo sa sabi ng Panginoon. Pakinggan muna natin kung ano sasabi ng Panginoon. Sa mga desisyon, sa mga gagawin natin, sa mga binabalak natin, negosyo, trabaho, makinig muna tayo. Kasi sabi sa kanyang salita, sa Awit chapter 119, Awit 119, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Amen. Pangatlo is walk with God to live out this new reality. Ikaw yung pinili, nagsasalita yung pumili sa'yo, ngayon, walk with God. Diba? Ikaw yung pinili, hindi siya. Kaya napakahalagang maunawaan natin bilang mga Kristyano na pinili tayo ng Panginoon. Hindi yung mga, ayun, wala yung mga katabi natin, di ba? Ibig sabihin, hindi sila pinili. Joke lang. Kasi wala sila eh, di ba? Wala sila eh. Dahil wala sila. Ibig sabihin, ikaw yung pinili, di ba? Pero sana next Sunday, nandun tayo. Di ba? Still, yun pa rin yung upuan natin dahil pinili tayo. Di ba? Ikaw ang pinili ng Diyos umupo dyan. Kaya huwag kang aalis dyan. Okay? Huwag tayong aalis dyan sa kinauupuan natin. Ano yung simpleng sinasabi sa atin ng Panginoon dito? Lumakad tayo, nakasama ang Panginoon, dun sa bagong realidad. Sa new reality. Bakit ka mo? Kasi lahat, gaya ng sinasabi natin kanina, lahat naman ng lalakaran ni Joshua, sinabi na ng Panginoon eh. Diba? Sinabi na, ang klaro ng instruction niya. Diba? Ano sa atin to? Let us use our faith. Diba? Minsan, nagtataka tayo, bakit kaya ganito? Saan kaya ako dadali ng Panginoon? Ang tagal ko na sa church. Diba? Ang tagal ko na sa church. Saan ba ako patungo? May napapatanong tayo eh. Diba? Lord, gagabitin mo ba ako? Saan ba ako papunta? Bakit? Dati ginagamit sa church yung laging tagabutas ng ng upuan, yung Simbawe, di ba? Simbawe ang tawag, di ba? Walk with God. Walk with God. Walk with God. Sa lakad natin sa buhay, kasama natin ang Panginoon. Hindi, hindi ko alam bakit kinikilig ako pag sinasabi ito. Habang inaaral ko to, kinikilig talaga ako. Kasi iniisip ko, ako si Joshua. Tapos, akong si Joshua, na assistant lang ni Moises, gagamitin, sino ba ako? Diba? Wala nga akong lakas. Wala akong yaman. Wala akong karangyaan. Wala akong kakayanan. Lahat inaasa namin kay Moses dati. Tapos ako, sasamahan mo. Diba? Faith never knows where it is being led, but it loves and knows the one who is leading. God is leading us. Yun ang pinakamahalaga. Hindi man natin batid kung saan tayo papunta, manampalataya tayo na sa bawat lakad natin, kasama natin ang Diyos. Hindi mo man nauunawaan ngayon kung saan ka patungo, pero maniwala ka, kasama mo ang Diyos. Kaya pag may pinagawa sa atin ng Diyos, una,
Accept. Tanggapin natin. Ako yun. Hindi na ako magmamangmaangan. Kaya nung sinabi sa akin na, ikaw na, di ako, Lord, ako ba talaga? Pero wala eh, no choice. Di ba? No choice. Accept. Kailangan ko tanggapin. Di ba? Kailangan ko tanggapin. Di ba? Tanggapin natin. Okay? Tanggapin natin. Kapag may binigay sa iyo ang Panginoon, may pinapagawa sa atin ng Panginoon, ang unang gagawin natin, tanggapin. Tanggapin natin. Humarap tayo sa pagsubok, sa pamilya, sa trabaho, sa sarili natin. Una natin gawin is i-accept natin. Lord, binigay mo to. Binigay mo to. Sa'yo galing to. At ano yung sunod gagawin natin? Pakinggan natin. Dahil may sasabihin ng Panginoon. Ibibigay ba ng Panginoon sa atin kung wala siyang sasabihin? Kung anong gagawin natin? Di ba? Sa tingin natin, ibibigay ba yun ng Panginoon kung wala siyang pangako, wala siyang instruction? Si Lord mismo ang magbibigay ng instruction sa atin. At yung panghuli is, sasamahan niya tayo. Kaya, payo ko sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga kuya na ginagawang utusan ng mga kapatid, maging klaro sa atin yung pagbibigay ng instruction sa mga anak, di ba? Minsan, magagalit tayo, bakit mali yung binili mo? Bakit ito yung binili mo, di ba? Ang tanong, yung taong ba yun, siya talaga? Baka mamaya, hindi naman talaga siya, tapos inutusan mo lang. Di ba? Tapos, may instruction ka ba? Baka mamaya wala kang instruction, sige, bumili ka ng ganito. Tapos pinalakad mo. Ano mangyayari doon? Ano kayang mangyayari sa atin? Ay, feeling ko alam naman natin. Talo tayo sa buhay kapag hindi natin pinakinggan ang instruction ng Diyos. Yun lang naman yun eh. Either mananalo tayo, matatalo tayo, babagsak tayo, tatayo tayo. Pero for this time, sa lahat ng hamon natin sa buhay, tanggapin natin, pakinggan natin ang pangako ng Panginoon, at lumakad tayo kasama siya. Accept, listen, and walk. Kaya mga kapatid, kalimutan na ang nakaraan, tapos na ang lahat, ito na ang realidad, tanggapin na natin, ito na ang buhay natin. Buhay na kasama ang Panginoong Hesus. Buhay na hindi ka talunan, at buhay na puno ng tagumpay. Ano yung sunod na meaning ng let go and let God? There are God's promises to claim. Gaya sasabi ko sa inyo, lahat ng pag-uusapan natin ay iikot lang dun sa Joshua chapter 1, verse 9. There are God's promises to claim. Do we really think na kapag may battle tayo, wala tayong pangako? Or walang pangako ang Diyos para sa atin? Do we really think na kapag may pinapagawa sa atin, wala bang reward or pangako ang Diyos para sa atin? Mga kapatid, every time na may pinapagawa ang Panginoon sa atin, lagi siyang may pangako. May pangako. Ang Diyos ay laging may pangako. Ang tanong, alam ba natin ang pangako ng Diyos? Baka mamaya, accept tayo, tapos, di ba, laban lang tayo ng laban sa buhay. Mamaya, ang pinagagawa natin, ano kayong pangako sa atin ng Diyos? Di ba? Alamin natin ang mga pangako ng Diyos. At sabi, sa internet, na meron daw na 3,000 to 7,000 God's promises. Pero, over those numbers, ikaw, ano yung pangakong pinangahawakan mo? Ano yung pangakong pinangahawakan natin sa Diyos? Sa panahon na may laban tayo, sa panahon na nag-iisa tayo, sa panahon na pagod na tayo, sa panahon na hindi na natin alam kung saan tayo papunta. Ano ang pangako na pinangahawakan natin? And going back to Joshua, ang pangako sa kanya ay sumagad ng plano. In Joshua chapter 1 verse 3. Ito tinagalog ko na. Josue chapter 1 verse 3. Gaya ng aking sinabi kay Moses,
ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Pakinggan natin or basahin natin mabuti. Gaya ng aking sinabi kay Moses, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Ano yung pinaka-keyword natin doon? Binigay na ng Panginoon. Nakakatawa, no? Nakakatawa kasi, papunta ka pa lang, ibinigay na sa'yo ng Panginoon. Hindi mo pa nakakamtan, binigay na pala sa'yo ng Panginoon eh. Tanggapin na natin yun. Sabi mong, gusto ko maging doktor, edi tanggapin mo kasi yun yung pangako sa'yo ng Panginoon. Hindi mo pa nakakamtan, hindi mo pa nararating, pero dahil nangako ang Panginoon sa'yo, matutupad yun. Ano ba yung mga iniisipan natin? Ano yung mga suliranin pa natin? Na iniisip natin na wala yung kamay ng Panginoon, wala yung pagkilos ng Panginoon. Lahat ay kayang gawin ng Panginoon. Ito, wala pa ito sa promised land, na wala pa sila pa dun sa lupang pinangako. Papunta pa lang sila, namatay na si Moises. Lalakad pa lang ulit sila. Papunta dun sa lupang pangako. Pero sinabi na ng Panginoon, ibinigay ko na. Ibinigay ko na. Binigay na sa atin. At nakakatuwa, binigay ko na sa inyo ang lahat. Hindi ilang lupa. Hindi, ito lang sa'yo. Hindi. Ibinigay na ng Panginoon ang lahat dun sa lugar na kanilang mararating. Nakakatuwa ang Panginoon. Nakakamangha, no? Isipin natin, iniisip ko, pinoproblema ko, binigay na pala ng Panginoon, hindi ko pa nakikita, binigay na pala ng Panginoon. Di ba? Binigay na pala sa atin ng Panginoon. Ano yung natin dito? Ano yung aral sa atin dito? Is, hindi pa natin nararating. Nakakatuwa si Lord. Hindi pa naman natin nararating. Pinangakuan na tayo ng Panginoon. Nakakatawa. hindi pa nangyari. Pinangakuan na tayo ng Panginoon. Yung mga katabi nga natin or yung mga kakilala natin, mga kaibigan natin, kapag nangako, minsan napapako. Di ba? Sige, lilibre kita. Sige, dadaling kita sa ganito. May bibigay ako sa'yo. Di ba? Tapos hindi ginawa. Mapapasali tayo. Pero dito, nakakatawa, binigay na ng Panginoon. Isipin natin, binigay na pala sa akin ng Panginoon eh. Yung pambayad ng kuryente, binigay na sa akin ng Panginoon. Yung pambayad ng tuition, pambayad ng renta, binigay na sa akin ng Panginoon. Gagraduate ako, binigay na sa akin ng Panginoon. Magiging ganito ako, binigay na sa akin ng Panginoon. Kaya sabi sa kanyang salita sa Ephesians chapter 2, verse 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Hindi gawa natin. Ng sarili nating kamay, ng sarili nating desisyon, kundi gawa ng Diyos. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha na tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noon pa upang gawin natin. Alam ng Diyos na uupo ka dyan. Alam ng Diyos na makakarating ka. Yung mga future tendency natin, alam ng Diyos. May magandang plano ang Diyos po sa buhay natin. Pangalawa, promises of direction. Joshua chapter 1 verse 4. Pero going back, nakakatawa dun sa may promises of God or promises of God sa good plan para kay Joshua. I-apply natin sa church. So balik lang tayo. Bakit kamo? Pipicture out natin sa isip natin yung mga mangyari. Gusto niyo bang example? Yung church. Di ba? Tingnan sa likod. Di ba may picture na tayo doon sa likod? Hindi pa nangyayari, may picture na tayo. Nakikita na natin na yun yung mangyayari. Di ba? Nakakatawa.
hindi pa man tapos, or hindi pa man mangyayari, dahil pangako ng Diyos, ito yung gagawin, nakikita na natin. And promise of direction, gaya ng sinabi natin kanina, na napaka-specific ng direction ng salita ng Panginoon na pinapagawa niya kay Joshua. Hosea chapter 1 verse 4, ito ang magiging hangganan ninyo. Ito ang magiging hangganan ninyo. Sa hilaga, ang kabundukan ng Lebanon. Sa timog ay ang disyerto. Sa silangan, ang malaking ilog ng Euphrates. At sa kanluran, mula sa lupain ng mga Heteo hanggang sa dagat ng Mediterranean. Ano sinasabi sa atin ng Panginoon? Bibigyan kita ng direction. God will instruct us. Psalms chapter 32 verse 8, ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita, at laging papayuhan. Mga kapatid, kapag tinawag tayo ng Panginoon, hindi naman niya tayo iiwan eh. Kundi ililid niya tayo dun sa direksyon na pupuntahan natin. Maaring malubak, maaring sigsag, pero for sure, ang assurance natin doon, kasama natin siya. Dahil siya ang nagbigay ng direksyon, yun yung lalakaran natin. Nakakatawa kasi specific yung direction eh. Ano yung instruction sa atin ng Lord sa buhay natin? Ano yung direksyon natin ng buhay natin? Mga kapatid, hindi tayo habang buhay dito sa lupa, ha? Pinapaalala ko lang sa atin. Yung katawan natin, ang hina, yung lakas natin, sinasabi ng Panginoon sa atin yung direksyon. Pero nung sinabi niya yung direksyon, nandun siya. And yung promise of His presence. Joshua chapter 1 verse 5, walang makakagabi sa'yo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita, gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan, ni hindi pababayaan man. Alam mo mga kapatid, habang ginagawa ko po itong preaching, umiyak po ako. Kasi iniisip ko, Lord, baka ako lang yung nag-iisip ng ganitong topic. Baka ako lang mismo yung nakaka-experience ng ganitong bigat. Para habang nire-reflect ko po sa sarili ko, bakit ako matatakot kung yung presensya ng Panginoon ay kasama ko? Sinabi na sa iyo lahat ng Panginoon, yung instruction, yung pangako, ang pinakamagandang maranasan natin, yung presensya ng Panginoon. Kapag nandiyan ang presensya ng Panginoon, alam mong kasama natin siya. Gusto po ba nating maranasan yung presensya ng Panginoon? Gusto po ba nating maranasan ang kanyang presensya? Kaya nawa sa umagang ito, maging Joshua tayo. Yung Joshua na nakikinig. Yung Joshua. Alam mo nakakatuwa kay Joshua? Wala siyang alinlangan. Yung binasa ko, yung binasa natin, kung babasahin po natin yung buong libro ng Joshua, wala siyang Lord, ayoko, walang ganun. Kundi tuloy lang, hanggang siya ay namatay. At siya mismo nagsabi na, ni minsan hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Ni minsan hindi ako iniwan ng Panginoon. Let us apply. Apply natin ito sa buhay natin. God is saying to us right now, walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita, gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan, ni pababayaan man.
Lord, salamat po. Napakagandang pangako ng Panginoon. Pero, ito ang challenge sa atin. Sabi ko nga kanina, let go, let God, parang ang dali. Pero, hindi ibig sabihin nito na parang wala na tayo ibang gagawin. Okay? Minsan kasi, ang nangyayari, bahala na Lord, bahala ka na. So, wala na tayong ginawa. Di ba? Mga kapatid, hindi ibig sabihin na bahala na si Lord, wala na tayong gagawin. We still need His Word. Kailangan nating manalangin, kailangan natin sumunod, kailangan nating manampalataya. Paano mangyayari ang isang bagay kung mismo tayo, hindi tayo naniniwala? Di ba? Asan ang pananampalataya? There is personal response required. May kailangan po tayong gawin. Kaya nung sinabi yung praise na let go and let God, maraming church, maraming institution, organization nagsabi, hindi, magiging tamad ang mga tao dyan kapag ginamit yan. Magkakos ng frustration yan. Magiging tamad ang mga tao. Maraming Kristiyano ang tatama rin mag-pray kasi nag-stand na at naniwala na lang doon sa let go and let God at wala nang ibang ginawa. Make sense? Tama. Tama naman. Tama naman. Di ba? Kaya tayo, bilang mga Kristiyano, kailangan buhay ang pananampalataya. Kaya, mga kapatid, let go and let God, pero, may gagawin pa rin tayo. May part pa rin tayo. Okay ba yun? May part pa din tayo. Sabihin, may part pa din ako. May gagawin pa rin ako. May gagawin pa rin ako. One is live with active faith. Nasasabi dun sa Joshua chapter 1 verse 6, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Mga kapatid, ang pananampalataya ay hindi passive. Okay? Hindi siya passive na wala tayong gagawin. Ano ba sinasabi dito? Kikilos tayo, may takot, may pagsubok man, lalakad pa rin tayo. Okay ba yun? Nakakuha po ba natin yun? Na kahit takot tayo, may gagawin pa rin tayo. Okay? Lalaban, kahit may punong-puno tayo ng laban sa buhay, tuloy lang. Tuloy lang, okay? Kahit sabi mo parang, Lord, suko na ako, pagod na ako. Wait lang. Wait ka lang. Kasama yan. Kasama talaga yan. Yan yung kasama talaga yan. Diba? Kung wala yan, paano na tayo? Diba? Sa tingin mo, ibibigay ba ng Panginoon isang laban, isang pagsubok sa'yo kung hindi mo kaya? Hindi natin kaya? Parte yan. Kaya kanina yung binasa natin doon sa passage kanina, sa 1 Peter, kung totoo talaga yung pananampalataya, dinadaan sa apoy. Gaya ng isang ginto, di ba? Diamond nasa isip ko. Ano ba? Diamond. Nasa isip ko diamond. Ginto, di ba? Kung totoo yan, dadaan at dadaan yan. Kaya kung dumaranas ka, big sabihin, totoo yung faith. Totoo yung pananampalataya. Okay? Kaya kung may oras tayong matakot, may oras din tayong manampalataya. Amen ba doon? Patay ang pananampalatayang walang gawa. Yan. Pangalawa, live with focused obedience. Joshua chapter 1 verse 7, basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang loob, sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. At tagumpay ang nag-uumpisa sa pagsunod sa Panginoon. Amen ba yun? Nakakatuwa kasi lahat ito nakasalalay sa pagsunod natin sa Panginoon. After nito, nakasalalay din sa atin. Kung itong mga verses ba na binasa natin, gagamitin natin, may pakinabang kaya sa atin? After ba na itong ng pagsimba natin dito, pagpunta natin sa iglesyang ito, lalabas kaya tayong may aral?
Diba? Masusunod kaya natin? Live with focused obedience. Bakit ka mo? Nakita natin yung katangian ni Joshua na sumusunod sa Panginoon. Kaya nga ang laging sabi, nakakatuwa, na paulit-ulit sa sasabi ng Panginoon kay Joshua, basta't magpakatatag ka. And I want to i-apply natin siya sa sarili natin. Okay. Sinasabi sa iyo ng Panginoon, basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Ito ang kailangan natin gawin. Sundin mong mabuti ang buong kautusan ibinigay sa inyo ni Moises. Ito pa, huwag kang susuway sa anumang nakasuot doon. Kung sa gayon, sasabi, magtatagumpay ka saan man magpunta. May pakinabang ang Bible. May pakinabang ang Bible. Hindi siya display sa kwarto, sa bahay. Hindi siya display, di ba? May pakinabang ang salita ng Panginoon. At ang challenge sa atin, sundin. Pangatlo, live immersed in His Word. Ito na yun. Joshua 1:8 na nasa likod ng Bible ng Generica. Ano ba yun? Di ba? Madalas sa likod, di ba, ng mga ano yun. Minsan pa nga nakalagay sa jeep, di ba, yung mga verse, di ba? Live immersed in His Word. Joshua chapter 1 verse 8. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasadoon. Sa ganon, magiging masagana at magtagumpay ang iyong pamumuhay. Amen. Mga kapatid, sabi natin kanina, God gave us direction. Now, that direction comes from this. That direction. Yung direksyon ng buhay natin na pinangako sa atin ng Panginoon, nandito. At yung kailangan natin gawin, nandito. Amen? Kaya naman, ibibigay kaya ito ng Panginoon sa atin kung walang halaga at hindi sa pakinabangan natin at sa kabutihan natin. Binigay ito sa atin para magamit natin. May dahilan kung bakit binigay sa atin to. Kaya, let's abide sa kanyang salita. And last, live with perseverance, reflecting faith in Him. Joshua chapter 1 verse 9, ang favorite ng lahat. Youth. Ako din, favorite ko to. Joshua chapter 1 verse 9, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen. At nakakatawa na si Lord, siya mismo nagsasabi nito, magpakatatag ka. Magpakatatag ka. Magpakatatag ka. Alam mo yung pag sinabi ng Lord na magtiwala ka, alam mo may susunod eh. Like for example ito, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang loob. Sa tingin nyo, sasabihin ito ng Panginoon kung walang laban after this? Diba? Alam ng Diyos na may laban siyang haharapin, pero ang kailangan niya, magpakatatag at lakasan ng loob. Ganun din. Sinasabi sa atin ng Panginoon, magpakatatag ka, at lakasan mo ang loob. Dahil habang nabubuhay ka, alam na natin yon, punong-puno ng laban. Mga kapatid, ano ito para sa atin? At ano ang resulta nito kay Joshua? Kung babasahin po natin yung Book of Joshua, dito rin po yung pagbagsak ng Wall of Jericho, o Jericho's Wall. At doon din po, nangyari ang pagsakop nila
sa lupang pangako na ipinangako sa kanila ng Diyos. Na mababasa natin sa Joshua chapter 21, verse 43 to 45. Sinasabi dito, sa Joshua chapter 21, verse 43 to 45. Ibinigay nga ni Yahweh sa bayang Israel ang lahat ng lupaing ipinangako niya sa kanilang mga ninuno. Kaya't nang masakop nila ang buong lupain, doon sila nanirahan. Binigyan sila ni Yahweh ng kapayapaan sa buong lupain ayon sa pinangako niya sa kanilang mga ninuno. Hindi sila natalo kailanman ng kanilang mga kaaway sapagkat pinagtagumpay sila ni Yahweh laban sa lahat ng kaaway. Tinupad ni Yahweh ang lahat ng ipinangako niya sa sambayang Israel. Joshua chapter 23, verse 3, sabi ni Joshua, nasaksihan ninyo ang ginawa ni Yahweh sa lahat ng bansang ito dahil sa inyo. Si Yahweh na inyong Diyos ang nakikipaglaban sa inyong mga kaaway. Si Yahweh ang nakikipaglaban sa ating mga kaaway. Si Yahweh ang nakikipaglaban sa atin. And the God who was with Joshua is our God. The same God who's our God, who's Jesus Christ, our deliverance, who's our God. He's the same. Siya rin. Kaya kung paano siya nangako kay Joshua, kay Moises, sa mga nauna sa atin, huwag natin pagdudahan ng kanyang salita, ang kanyang pangako. Kasi hindi nagbabago ang Panginoon. Kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanila, gagawin niya rin sa atin yon. Panghawakan natin. Panghawakan natin yung pangakong yon. And, pero paano? How to let God fight our battle? Let us admit na the heart of every problem is the problem in the heart. Sinasabi dito, parang dali, lahat ng problema, sabi niya, the heart of every problem is the problem in the heart. Sabi ni Pastor Edwin Chan. Bakit? Yung problema, saan ba nag-umpisa? Di ba sa puso? Ano yung laman ng puso natin? Doubt? Fear? The heart of every problem is the problem in the heart. So how to let God fight our battle? Number 1, banish your doubts. In James chapter 1, verse 6 to 8. Subalit, ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Verse 7, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ng isip at di alam kung ano ang nais. Banish our doubts. Remember mga kapatid, doubt is a choice. To doubt is a choice. Yung pagdududa, choice yan. Yung doubt, again, choice natin yon. May pangako ang Diyos, nasa atin, kung paniniwalaan natin o hindi. May instruction ng Lord, nasa atin, kung pagdududahan natin o hindi. Doubt is a choice. Pero sino ba tayo para pagdudahan ng pangako na binigay sa atin ng Panginoon? Kung yung nagbigay ng pangako ay totoo. Yung nangako ay tumutupad. What causes us to doubt? Sabi doon sa verse na binasa natin, di ba? Sideward and backward looking. Kaya kanina, di ba? Moses, my servant, is dead. What causes us to doubt? Madalas, anong nangyari sa atin? Sideward. At laging pabalik yung tingin. Mga kapatid, ngayong umagang ito, tinuturo sa atin ng Panginoon na look forward. Tumingin sa harapan. Huwag tumingin sa likuran. Kasi whatever nasa likod, tapos na yon. Tapos na yon. Okay? Hindi natin mababalik yung bukas. Ay kahapon, di ba? May panibagong bukas para sa atin. Kaya, huwag tayong tumingin doon sa sideward.
Tingin tayo sa Panginoon, focus tayo sa Panginoon. Kaya nakakatuwa na kung bakit lahat din ng meron sa atin, lahat to is napaharap pa. Di ba? Yung meron tayo, mata, nakaharap. Ilong, nakaharap. Bibig, nakaharap. Yung tenga, nakaharap pa. Wala siya sa likod. No? Wala naman yung tenga sa likod para makinig ng mga chismis, di ba? Diba? Wala yung mata para tignan sino ba yung nangongopya or what, di ba? Sino ba yung gumagawa ng masama sa atin? Lahat yan, paharap. Look forward. Tingin sa harap, tingin sa Diyos, tingin sa plano ng Panginoon. Look forward. Lahat forward. Okay? Tapos na ang lahat ng nakaraan, hindi na issue ang nakaraan. Tapos na yun. Pangalawa, stand on God's promises. Ano yung sinabi ng Panginoon kay Joshua sa Joshua chapter 1 verse 3? Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat. O ng mga lupaing mararating. Kaya, ito yung sinasabi. Ang mga pangako ng Diyos, ito yung ninote ko ito yung ninote ko sa akin. Ang mga pangako ng Diyos ay parang mga bituin. Kapag mas madilim ang gabi, mas maliwanag ang kanyang kislap. Ulitin ko. Ang mga pangako ng Diyos ay parang mga bituin. Kapag mas madilim ang gabi, mas maliwanag ang kanilang kislap. Nakikita kaya natin yung pangako ng Panginoon? O nakikita natin yung puro dilim? Siguro ang sinasabi sa atin is, sa panahon na madilim, yung pangako ng Panginoon ang siyang dapat magliwanag sa atin. Pangatlo, seek your rest to God. Lahat tayo may limitation. Sinong walang limitation dito? Lahat tayo may limitation. Yung pagod, di ba? Yung katawan natin, yung kakayanan natin may limitation. Di ba? Lahat may limitation. Kaya nung ako yung sinasabi sa atin ng Panginoon, sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tahaking. Mga kapatid, seek your rest to God. Yung mga limitation natin, ibigay natin yan sa Panginoon. Magtiwala ng buong puso at lubusan. Sabi doon, huwag daw tayong manahan sa sarili nating karunungan. Kung may pinapagawa ang Diyos sa atin, ask the Lord, ano po yung gusto niyong ipagawa? Ano po yung instruction niyo? Huwag natin siyang pangunahan. Diba? Huwag natin siyang pangunahan. At lagi natin siyang alalahanin upang patnubayan tayo sa lahat ng tahaking. Last, take the step of faith. Gaya ng sinabi natin kanina, at gaya ng response ni Joshua kay Yahweh. I follow you, Lord. Kahit anumang laban, Panginoon, ang maranasan ko habang ako ay nabubuhay, magtitiwala ako, susunod po ako. Alam mo, nakakatawa, alam ko bawat isa sa atin, punong-puno ng kwento. Punong-puno ng, nahihiya lang siguro na sabihin yung pasasalamat nila dito sa harapan. Pero for sure, tayo mismo, witness tayo kung paano naging tapat ng Diyos sa buhay natin. Take the step of faith. Follow the Lord's instruction. Sunod lang. Sunod lang. Okay ba yun? Sunod lang. Marami man tayong haharapin, marami man pagsubok tayong haharapin, marami man tayong problema, sunod lang. Sunod lang. Take the step of faith. Makikita natin doon yung pagkilos ng Panginoon. Use our faith. Amen. Kaya sabi sa Hebrew chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita.
pananampalataya. Mga kapatid, let go and let God. The battle is not yours. In the Old Testament, God fought the battles for Joshua. And in the New Testament, God fights for us through Jesus Christ. Anong pinakamagandang laban na ginawa at pinagtagumpayan ng Panginoon? Hindi ba yung tagumpay niya doon sa krus ng Kalbaryo? Na siya mismo ang tumanggap ng laban na dapat tayo. Nung namatay ang Panginoong Hesus, doon sa krus, di ba? Kaya ang palala sa atin, matagal nang tapos ang laban, tinapos na ng Panginoon, ang kailangan na lang natin ay manatili. At lagi nating tandaan, pinapanalo na tayo ng Panginoon. Dahil ang nagtitiwala sa Panginoon, kailanman hindi magiging talunan. Dahil ang Diyos natin ay puno ng tagumpay. Kaya pagkatapos na ito, ano yung alalahanan natin sa lahat na napag-usapan natin ngayong umagang ito? Let go and let God. That God will fight for us. That our God will be with us wherever we go. Ano man yung maranasan natin, simula ngayon, tandaan natin na sa bawat laban na harapin natin, hindi ka na nag-iisa. Hindi na tayo nag-iisa. Dahil kasama na natin ang Panginoon. Sasamahan niya tayo at kailanman hindi niya tayo papabayaan. Magandang pangako, mga kapatid, para sa ating lahat. Kaya anuman ang mangyari sa atin, let go and let God. The battle is not yours. Mari po ba tayong tumayo lahat? And pwede ba natin kausapin ng Panginoon for a short period of time? Lord, marami pong salamat sa lahat. Panginoon, pinangako mo po sa amin na tapos na po ang laban. Nung matay ka po doon sa krus, it is finished, Lord. Lord, alam mo po at batid mo po ang lahat ng laban po namin. Batid mo po ang mga hinaharap po namin at mga haharapin pa, Panginoon. Kaya Lord, marami pong salamat sapagkat ipinangako mo po sa amin na wag po kaming matakot, wag po kaming mawalan ng pag-asa sapagkat Ikaw ay aming kasama saan man po kami magpunta. Lord, humihingi po kami ng tawad sa panahon na pinagdududahan po namin ng iyong mga pangako. Patawad, Panginoon, kung mahina ang aming mga loob. Patawad, Panginoon, kung sa iba kami humuhugot ng lakas. Patawad, Panginoon, sa panahon na pinapanatili po naming talunan kami. Lugmok, malungkot. Patawad, Panginoon, sa panahon at oras na hindi po kami nakatingin sa direksyon na yung binibigay, Panginoon. Patawad, Panginoon, kung nananatili kami ang aming mga kaisipan sa mga nakaraan.
Patawad, Panginoon. Kung hinahayaan po namin ang aming mga sarili na hindi makinig sa iyong salita at manahan sa aming mga sariling karunungan. Panginoon, patawarin mo po kami. Humihingi po kami ng tawad. Alam po namin, Panginoon, yung Diyos na nagpakilala sa mga nauna po sa amin, yung Diyos na nangako kay Moses, kay Joshua, at ngayon ay may pangako sa amin, ay ang totoong Diyos na siyang kasama po namin. Kay Lord, maraming pong salamat. Sapagkat yung battle na meron po kami, ikaw ang lumalaban. Lord, hinahayaan po namin ikaw ang siyang lumaban. Sapagkat batid mo po, Panginoon, na kami ay mahina. Batid mo po kami, Panginoon. Batid mo po ang aming kahinaan, Panginoon. Batid mo po hindi po namin kaya, Panginoon. Sapagkat yung mga bagay na hindi po namin kaya, ikaw ang may kakayanan, Panginoon. Sa panahon na hindi po namin alam kung saan kami patungo, Panginoon, ikaw ang nagbibigay sa amin ng direksyon, Panginoon. Ikaw ang nagtuturo po sa amin. Sa panahon na kami natatakot, ikaw ang nagkasabi sa amin, huwag kaming matakot. Lord, maraming pong salamat. Maraming pong salamat. Sapagkat hindi man po namin batid ang mga mangyayari. Hindi man po namin alam, Panginoon, ang aming pang mararanasan pa. Pero alam po namin na hindi po kami mag-iisa sapagkat kasama ka po namin mula ngayon at sa habang panahon, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. At alam po namin na totoo ang iyong pangako. Mapangahawakan po namin ito, Panginoon. Bilang ikaw ang nangako, Panginoon, ikaw ay tapat na kaya siyang gumawa ng lahat, Panginoon. Sa oras pong ito, inahayaan po namin ang aming mga puso, ang aming mga buhay, ang aming mga isip, na ibigay ang lahat sa iyo, Panginoon. Na isurrender ang lahat sa iyo. Bilang batid mo po ang lahat, Panginoon. We surrender, Panginoon, sa iyo. Ibinibigay po namin sa iyo ang aming lahat ng takot, lahat ng aming pagod, Panginoon, lahat ng aming alalahanin, Panginoon. Lahat ng mga ambisyon, lahat ng mga gusto namin gawin, ibinibigay po namin ito sa iyo. Sinosurrender po namin ito sa iyo. At hinahayaan po namin ang iyong kamay, Panginoon. Ang siyang kumilos, ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Ang iyong presensya ang sumama po sa amin, Panginoon. Ayaw po namin, Panginoon, na habang kami ay nabubuhay, hindi po namin maranasan ang iyong presensya, Panginoon. Nais po namin ang iyong presensya, Panginoon. Nais ka po namin maranasan. Kasi kahit anong gawin po namin, kung wala yung presensya mo, ay parang wala din, Panginoon. Natila kami po, Panginoon, ay lumalakad ang sarili lamang po namin. Nais po namin ang iyong presensya. Banal na Espiritu, Panginoon. Samahan na po kami, Panginoon. Samahan na po ang aming mga pamilya. Samahan na po kami sa lakarin, Panginoon. Samahan na po ang aming iglesia, Panginoon. Samahan mo po kami, Panginoon. Samahan mo po ang mamahal namin sa buhay, Panginoon. Samahan mo po kami, Panginoon. Lord, muli ipaglaban mo po kami. Sapagkat sabi mo, tapos na po ang laban. At ikaw mismo mo nagsabi na napagtagumpayan mo na po ang lahat, Panginoon. Kaya Lord, maraming pong salamat. Kaya sa oras pong ito, panghahawakan po namin ang iyong mga salita. Maniniwala kami, makikinig kami sa iyo, Panginoon. Lalakad kami, nakasama ka po namin, Panginoon. Nabibigyan po namin ang aming buhay
lugar at oras upang mag-aral lang yung salita, Panginoon. Upang lumago pa, Panginoon. Kung sa gayon, Panginoon, masusunod namin ito at tunay na kami mananagana, Panginoon. Sa iyong mga salita kami mananahan, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Maraming pong salamat. Hindi ho kami nag-iisa dahil kasama ka po namin, Panginoon. Ikaw ang tunay naming assurance, Panginoon. Ikaw ang tunay naming assurance, Panginoon. Maraming pong salamat. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito, binibigay po namin sa Diyos na nakikinig, sa Diyos na nangangako sa amin, sa Diyos ng punong-puno ng magandang plano para sa amin, sa Diyos na nagmamahal sa amin, sa Diyos na kasama namin mula noon hanggang ngayon, hanggang sa darating pang panahon. Maraming pong salamat. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga buhay, Panginoon. Ikaw lamang po, O Diyos, ang aming Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang aming mga buhay, Panginoon. Maraming pong salamat. Sa iyo ang lahat ng ito, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platform. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed. Be online and be blessed. Be online and be blessed.